Sino ang mag-aakala na ang Pilipinas pala ang magiging huling pag-asa? Alam mo ba na sa kabilang panig ng mundo, isang tahimik na malawakang paglalakbay ang nagaganap na may kakayahang baguhin ang takbo ng kasaysayan? Ang mga Hudyo, isang lahi na sa loob ng libu-libong taon ay humubog sa ekonomiya ng mundo at maingat na pinipili ang mga pinakaligtas at pinakamaunlad na lugar, ay ngayon isa-isang nililisan ang kanilang mga mansyon sa New York at London, nag-iimpake ng kanilang mga ari-arian, at nagtutungo sa Pilipinas. Tapos na ang Europa. Ito ang kanilang desperadong sigaw at ang nakagugulat na dahilan sa pagpili sa Pilipinas bilang kanilang bagong tahanan. Ang dahilan ay isang himala na para sa ating mga Pilipino ay pangkaraniwan na lamang kaya't hindi na natin napapansin. Ako ay isang investigador mula sa Europa at naparito ako sa Pilipinas upang alamin ang misteryo sa likod ng di pangkaraniwang pangyayaring ito. At sa dulo ng aking pagsisiyasat, natuklasan ko ang isang kamangha-manghang katotohanan tungkol sa lipunang Pilipino na hinding-hindi ibabalita ng kanluraning media. Bakit nga ba dagsa ang nagtutungo sa Pilipinas? Ang mga taong sinasabing pinakamatalino sa buong mundo. Ibubunyag ko ngayon ang buong katotohanan nang walang anumang itatago. Nagsimula na ang malawakang paglipat patungo sa Pilipinas ng mga Hudyong bumubuo sa sentro ng kanilang komunidad. Ang katotohanang ang kanilang bagong tirahan ay walang iba, kundi ang Pilipinas ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mundo ng pananalapi sa kanluran. Lalo na ang mga mauunlad na bansa sa Europa, na ipinagmamalaki ang pinakamataas na antas ng kapakanan at seguridad ay nasa estado ng matinding kalituhan. Bakit nila iniiwan ang ligtas na lugar na ito para sa isang islang bansa sa silangan? Sigaw ng maraming financial analyst. Ngunit hindi man lang nila nakayang hulaan ang halaga ng kinabukasang iniaalok ng Pilipinas. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang kahanga-hangang istoryang iyon. Ako ay isang mamamahayag na dalubhasa sa investigasyon para sa isang pahayagan sa Europa. Ang aking lahing Hudyo ay nagbigay sa akin ng isang espesyal na pananaw upang suriin ang mga kilos ng aking mga kababayan sa buong mundo. Kaming mga Hudyo, gamit ang karunungan at yaman na minana sa aming mga ninuno, ay namuhay sa pamamagitan ng pagpili sa mga lugar na pinakaligtas at may pinakamaraming oportunidad sa mundo. Kaya naman, ang aming mga sentro ng pamumuhay ay palaging nasa puso ng sibilisasyong kanluranin tulad ng New York, London at Tel Aviv. Ipinagmamalaki namin na kami ang grupong may pinakamatalinong kakayahang pumili. At lubos kaming naniniwala na ang matatag na sistemang panlipunan ng Europa ang resulta ng pagpiling iyon. Kaya naman, nang una kong marinig ang di kapani-paniwalang balita sa pamamagitan ng mga dipormal na ugnayan sa komunidad ng mga Hudyo sa buong Europa, na maraming kilalang pamilya at mayayamang tao ang tahimik na lumilipat sa Pilipinas, ako ay labis na nag-alinlangan. Inakala ko na ito ay isang pansamantalang pagkakamali sa pamumuhunan o isang padalos-dalos na desisyon lamang. Ngunit ang tsismis ay higit pa sa simpleng paglipat ng ilang pamilya. Lumawak ito sa mga konkretong plano na kung saan ang isang buong grupo ng mga intelektual mula sa isang rehiyon ay naghahanda ng lumipat sa Pilipinas. Ilang araw na ang nakalipas, isang direktor ng isang education foundation sa London ang direktang tumawag sa akin at ang kanyang tinig ay parang isang desperadong sigaw. Hindi na namin maaaring ipagkatiwala pa ang aming mga anak sa sistema ng edukasyon sa Europa. Maging ang mga kasamahan kong propesor na lumipat sa Amerika ilang dekada na ang nakalipas ay iniiwan na ngayon ang kanilang mga posisyon sa Harvard at Stanford upang magtungo sa mga universidad sa Pilipinas. Ang kalidad ng edukasyon at talento sa Pilipinas, ayon sa kanila, ay higit pa sa lahat ng aming naranasan sa Europa. Ang taimtim na paninindigan sa tinig ng direktor ay nagsimulang yugyugin ang aking mga paniniwala. Sa harap ko mismo ay may malinaw na ebidensya. Ang kahanga-hangang kakayahan sa pagpapasya at paghula sa hinaharap ng mga Hudyo na humubog sa ekonomiya at akademya ng mundo sa loob ng libu-libong taon ay pinipili ngayon ang Pilipinas. Kailangan kong patunayan ang kanilang mga sinasabi. Bilang isang investigador, nagpasya akong tumungo sa Pilipinas upang alamin ang tunay na dahilan sa likod ng malawakang paglipat na ito. Mula sa sandaling pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport at pagtapak sa sentro ng Metro Manila, ang imahe ng Pilipinas na binuo ko sa aking isipan sa Europa
ay nagsimulang maglaho na parang isang ilusyon. Ang una kong layunin sa pagsisiyasat ay hanapin ang mga depekto sa istruktura ng lipunang Pilipino. Sa mga lungsod sa Europa kung saan ako nakatira, pagsapit ng 10:00 ng gabi, ang mga kalye ay nagdidilim at kailangan mong laging maging alisto sa iyong likuran. Ang di mahulaan na karahasan at krimen ay matagal ng bahagi ng pang-araw-araw na balita. Mayroon akong malalim na prehuwisyo na ang seguridad sa Pilipinas ay hindi naiiba sa Europa o kung hindi man, ang kamalayang sibiko nito ay hindi pa gaanong maunlad kumpara sa antas ng kaunlaran ng ekonomiya. Ngunit sa unang araw pa lang ng aking pagdating, habang nagsasagawa ng panayam sa isa sa pinakasiksikang kalye ng Maynila hanggang hating gabi, hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Hindi mabilang na tao ang naglalakad sa kalye kahit gabing-gabi na, ngunit wala akong nakitang kahit anino ng sigawan, pananakot o lantarang krimen na karaniwan kong nasasaksihan sa Europa. Ang mga tao ay sumusunod sa kaayusan, gumagalaw ng tahimik at payapa, maging ang mga mamamayang sumasakay sa mga jeepney o bus ay kumikilos batay sa malalim na paggalang sa isa't isa. Ang lalo pang ikinagulat ko ay isang eksenang nasaksihan ko habang papunta sa lugar kung saan kami magkikita ng isang Hudyong imigrante para sa isang panayam. Sa isang bench sa isang parke, may isang taong tila iniwan ang isang mamahaling laptop at isang branded na bag. Sa Europa, ang mga iyon ay mawawala sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit makalipas ang ilang 10 minuto, naroon pa rin ang mga gamit sa parehong lugar. Ako ay natigilan at habang nakarecord ang aking kamera, patuloy kong pinanood ang eksena. Di nagtagal, isang lalaki na tila siyang may-ari ang bumalik at kinuha ang kanyang mga gamit na parang walang nangyari. Posible ba ito ng walang mahigpit na sistema ng pagbabantay? Bulong ko sa aking sarili. Ang unang-una kong itinanong sa mga emigrante ay tungkol sa seguridad na ito. Lahat sila ay sumagot na para bang ito ay kasing normal ng paghinga. Sa Europa, ang paghahatid lamang sa mga anak sa paaralan ay isang araw-araw na alalahanin. Ngunit dito sa Pilipinas, kahit ang mga bata sa mababang baitang ng elementarya ay ligtas na nakakapaglakbay ng mag-isa. Sa bansang ito, ang kabutihan ng mga tao ang pinakamatibay na pader ng seguridad. Ang kanilang mga tinig ay naglalaman ng kapayapaan sa araw-araw na pamumuhay na hindi ko kailanman nakamit sa Europa. Gaano man kalaking pera at pagsisikap ang aking ginugol, ang fundamental na problemang hindi malutas ng lipunang kanluranin, kahit na magbuhos ng napakalaking budget at mag-install ng mga pinakabagong sistema ng pagbabantay, ay perpektong nalutas ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng di nakikitang halaga ng etika at paggalang sa kapwa ng bawat mamamayan. Ang katotohanan ito ay tuluyang bumago sa aking pananaw. Ang aking sumunod na layunin ay suriin ang kaligiran ng edukasyon, isang bagay na pinakamahalaga sa mga Hudyo. Sa mahabang panahon, ipinagmamalaki namin na kami ang lahing may pinakamahuhusay na isipan sa mundo. Kaya naman, ang aming mga anak ay palaging tumatanggap ng espesyal na edukasyon sa pinakamahuhusay na pribadong paaralan. Itinatak ko sa aking isip na ang sistema ng pampublikong edukasyon sa Pilipinas ay hindi makakapantay sa aming mahigpit na pamantayan, at inasahan ko na ito ang magiging pinakamalaking pagsisisi ng mga emigrante. Ngunit isang araw, nang bumisita ako sa isang high school na dalubhasa sa agham at teknolohiya sa Pilipinas para magsiyasat, ang aking intelektual na kayabangan ay nadurog. Ang mga Pilipinong mag-aaral na nakilala ko doon ay mas seryoso at mas may sariling pagkukusa kaysa sa aking inaasahan. Nagpakita sila ng malalim na talakayan at kakayahan sa pagsusuri na higit pa sa simpleng pagsasaulo ng kaalaman. Sa kanilang mga mata, nagliliwanag ang isang matinding pagnanais na tuklasin ang hinaharap. Sa mga nangungunang paaralan sa Europa, madalas kong nakikita ang mga mag-aaral na naaabala ng kanilang mga cellphone o walang gana sa klase. Ngunit ang silid-aralan sa Pilipinas ay tila isang laboratorio kung saan puro intelektual na enerhiya ang namumuo. Ang ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral at sa pagitan ng mga mag-aaral mismo ay isinasagawa ng may napakataas na antas ng paggalang at kooperasyon. Lalo na sa isang klase ng programming, ang ipinakitang pambihirang sistema ng pagtutulungan at malikhaing paglutas ng problema ng mga mag-aaral ay tuluyang humanga sa akin. Sa isang komplikadong hamon na ibinigay sa kanila, hindi lamang sila naghanap ng tamang sagot, kundi sinuri nila ang mga fundamental na prinsipyo
at pinagsama-sama ang iba't ibang ideya upang makahanap ng pinakamainam na solusyon sa maikling panahon. Iyon ay isang pagsabog ng lakas ng kolektibong katalinuhan, ng diwa ng bayanihan. Ang mga magulang na Hudyong lumipat ay sabay-sabay na nagpahayag ng kanilang kasiyahan. Gumastos kami ng milyon-milyong dolyar para sa pinakamahusay na pribadong edukasyon sa Amerika. Ngunit ang patuloy na konsentrasyon at dalisay na pagkauhaw sa kaalaman na nakukuha ng aming mga anak sa pampublikong edukasyon dito sa Pilipinas ay may higit na halaga. Sa totoo lang, kailangan naming aminin na mas marami pang natututunan ang aming mga anak sa pakikisalamuha nila sa mga batang Pilipino. Ang matinding talino ng mga mag-aaral na Pilipino at ang kanilang malalim na etika na mag-ambag sa komunidad ay isang kakayahang pantao na hindi namin natagpuan sa Europa, isang bagay na tiyak na kailangan ng lipunan sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay isang kultural na revolusyon na nagpabagsak sa aking teorya na ang mga Hudyo ang may hawak ng pinakamahuhusay na talento sa mundo. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay hindi lamang naghahatid ng kaalaman, kundi nakabatay sa isang mataas na espiritualidad na humuhubog sa mga etikal at malikhaing individual na mangunguna sa lipunan sa hinaharap. Ang mga kabataang Pilipino na aking nakilala ay hindi lamang nagtataglay ng mahusay na talino, kundi alam din nila kung paano gamitin ang talinong iyon para sa kaunlaran ng bansa at komunidad at para igalang ang isa't isa. Iyon ay isang matibay na kamalayang sibiko, lalo na ang mga mag-aaral na Pilipino, na itinuturing ang tagumpay ng kanilang grupo bilang kasing halaga ng kanilang personal na tagumpay. Ito ay isang ugnayang pantao at isang hanay ng mga pagpapahalaga na hindi maiisip sa lipunang kanluranin na nahuhumaling sa sukdulang individualismo. Ang kanilang responsibilidad at katapatan ay higit pa sa natutunan sa edukasyon. Ito ay naging isang kamangha-manghang puwersang nagtutulak sa buong lipunang Pilipino. Ito ang pinakapundamental na lakas na nagpapatakbo sa teknolohiya at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Lahat ay gumagana na parang isang perpektong sistema na nagbibigay ng malinaw na sagot kung bakit ang Pilipinas ay umuusbong bilang sentro ng paghubog ng talento para sa hinaharap ng mundo. Ang malalim na pakikipag-usap sa mga Hudyong imigrante ay nagdulot sa akin ng emosyonal na epekto na higit pa sa isang simpleng panayam. Sa kanilang buhay, wala na ang pagkabalisa at matinding kompetisyon na naranasan nila sa Europa. Sa halip, napuno ito ng kapayapaan at malalim na kasiyahan. Nakausap ko ang isang ama na isang matagumpay na financier. Inamin niya na sa Europa, nagbabayad siya ng napakalaking matrikula upang mabigyan ng pinakamahusay na edukasyon ang kanyang mga anak. Bilang kapalit, nagtatrabaho siya hanggang hating gabi at halos hindi na nakikita ang mukha ng kanyang mga anak. Nagdusa siya sa mataas na gastos sa seguridad at walang katapusang tensyon sa lipunan. Ngunit pagkatapos lumipat sa Pilipinas, nagbago ang kanyang buhay. Dahil sa mataas na kalidad ng pampublikong edukasyon at kaligtasan ng lipunan, hindi na niya kailangang habulin ang malalaking bayarin. Sa kanyang trabaho, ang kulturang gumagalang sa buhay pampamilya ay malalim na nakaugat at sinabi niyang nakakasabay na niya ang kanyang mga anak sa hapunan. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang araw-araw kong nakikita ang kaligtasan ng aking mga anak, isang bagay na hindi ko mabibili kahit na may milyon-milyong dolyar ako. Ang Pilipinas ang tanging bansa na nag-aalok ng pinakamahusay na kapaligiran sa edukasyon at seguridad ng walang pinansyal na pasanin. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na kapayapaan at doon ko nakita ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ng tao. Isa pang imigrante ang nagsalita tungkol sa pambihirang kabaitan at mataas na moralidad ng mga Pilipino at ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Sinabi niya na ang diskriminasyon at eksklusibong pag-uugali na itinuturing na normal sa Europa at ang patuloy na pag-iingat dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Hudyo ay hindi niya kailanman naranasan sa Pilipinas. Sa halip, naramdaman niya na taos-puso siyang tinanggap at iginalang ng mga Pilipino. Ikinuwento niya ang isang pangyayari kung saan ang kanyang anak ay muntik ng maligaw habang naglalaro sa parke. Ang mga Pilipinong nasa paligid ay agad na lumapit na parang sarili nilang anak, tinulungan siyang protektahan ito at tumulong pa sa pagtawag sa pulis. Sa buong proseso, walang sino man ang humingi ng kapalit o nagpakita ng hindi magandang tingin.
Muli akong namangha sa katotohanang iyon. Ito ay isang bagay na hindi mo maiisip sa Europa. Ipinakita nila sa amin kung ano ang tunay na kapitbahay at kung paano sinusuportahan ng pangkalahatang pagmamahal sa kapwa ang isang lipunan. Tila ang Pilipinas ang huling muog kung saan buhay pa ang diwa ng komunidad. Maging ang kanilang paggalang sa aming kultura at relihiyon ay higit pa sa aming inaasahan. Maaaring mausisa sila sa aming paraan ng pamumuhay, ngunit hindi nila kami kailanman itinakwil. Hindi ko malilimutan ang panayam sa isang kilalang iskolar na dating propesor sa isang prestihiyosong unibersidad sa Amerika at lumipat sa Pilipinas. Inamin niya na nakaramdam siya ng malalim na pagkadismaya sa lipunang kanluranin, na labis na naghahangad lamang ng personal na tagumpay at nawala na ang halaga ng panlipunang pagkakaisa at kooperasyon. Ngunit sa Pilipinas, labis siyang humanga sa katotohanang malakas pa rin ang pagpapahalaga sa pamumuhay ng sama-sama at ang pagtutulungan ng magkakapitbahay at responsibilidad sa komunidad ay dumadaloy sa buong lipunan. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang tiwala sa isa't isa at ang kolektibong karunungan ang nagpapatakbo sa lipunan. Ang ugnayang pantao na nawala sa amin sa kanluran ay malakas pa ring gumagana dito. Lalo na sa mga mahihirap na panahon, ang diwa ng pagkakaisa ng mga Pilipino, ang bayanihan, ay walang katulad sa mundo. Ang kanyang mga salita ay isang masakit na pagkaunawa. Habang hinahabol namin ang huwad na tagumpay ng kayamanan at posisyon, ang Pilipinas ay naisakatuparan na ang isang mas mataas na antas ng halaga ang pangunahing kaligayahan at etika ng tao. Hindi ko maiwasang tanungin ang aking sarili kung naranasan ko ba ang ganitong antas ng seguridad at paggalang sa lipunang aking ginagalawan sa Europa. Kailangan kong aminin na kami ang mababa ang tingin sa Pilipinas, ngunit sa katotohanan, ang aking mayabang na sarili ang siyang nagwalang bahala at nagbulag-bulagan sa isang mas mataas at mas matatag na paraan ng pamumuhay. Ang kanilang taos-pusong mga testimonya ay yumanig sa kaibuturan ng aking puso. Naging mahirap na para sa akin na mapanatili ang isang objektibong pananaw bilang isang mamamahayag. Nagsimula akong makaramdam na hindi na ako naghahanap ng mga depekto sa Pilipinas, kundi itinatala ko na ang kadakilaan nito. Nang iulat ko ang mga kamanghamanghang katotohanan na aking natuklasan sa Pilipinas sa aming punong tanggapan sa Europa, ang naging tugon ay paghamak at lantarang pagdududa. Ang detalyadong ulat na ipinadala ko tungkol sa ligtas na mga kalye ng Pilipinas, ang kahangahangang kaligiran ng edukasyon, at ang malalim na kasiyahan ng mga imigrante ay itinuring na isang panig na propaganda o isang eksaheradong pagtatasa dulot ng cultural shock. Mukhang nalilinlang ka ng impormasyong minanipula ng mga kumpanya o gobyerno ng Pilipinas. Sa likod ng kanilang kabaitan, tiyak na may mga nakatagong problemang panlipunan o kawalang katatagan sa ekonomiya. Ang nakikita mo ay hindi ang kanilang tunay na mukha. Nawala na ang iyong neutralidad bilang isang mamamahayag. Naramdaman ko ang malalim na galit sa kanilang kayabangan, na itinatanggi ang katotohanang aking personal na nakita, narinig at naramdaman. Ang mga editor sa Europa ay patuloy na tumitingin sa mundo sa pamamagitan lamang ng isang kanluraning lente at tinatanggihan nilang tanggapin ang katotohanang ang Pilipinas ay nakabuo ng isang sistemang mas mahusay kaysa sa kanila. Para sa kanila, ang Pilipinas ay nananatiling isang bansang nangangailangan ng tulong o isang bansang Asyano na nangongopya lamang. Ipinaglaban ko ang katotohanan, isinasakripisyo ang aking karera at tiwala, ngunit lalo lamang tumindi ang kanilang pagdududa. Lalo na nang bigyan ko ng diin ang kamalayang sibiko at mababang antas ng krimen sa Pilipinas, bumuo sila ng isang bagong teorya na ito marahil ay isang totalitaryong lipunan kung saan pinipigilan ang kalayaan ng individual at sinubukan nilang siraan ang kredibilidad ng aking ulat. Minamaliit nila ang maayos na sistema ng Pilipinas bilang isang surveillance society at iginiit na walang kaligayahan sa isang lugar kung saan walang tunay na kalayaan. Ang hidwaang ito ay higit pa sa isang simpleng ulat. Ito ay parang huling paghinga ng mga elitistang kanluranin na ayaw bitiwan ang kanilang kapangyarihan at binabalewala ang tunay na pag-unlad na nakamit ng Pilipinas. Sa kabila ng lantarang panggigipit mula sa punong tanggapan, nagpasya akong ipaalam ang katotohanan sa mundo.
Ang desisyong ito ay isang mapanganib na hakbang na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng aking personal na kaligtasan at ng karerang binuo ko sa loob ng ilang dekada. Napagtanto ko na hindi matanggap ng lipunang Europeo ang katotohanan tungkol sa Pilipinas dahil ang kahusayan nito ay nagpapatunay sa kanilang mga fundamental na pagkakamali. Nagpasya akong hindi na maging isang objektibong mamamahayag, kundi maging isang saksi sa bagong hinaharap na inihahandog ng Pilipinas sa mundo. Binaliwala ko ang mga utos mula sa punong tanggapan sa Europa at sinimulan kong i-edit ang mga malinaw na testimonya ng mga imigranteng personal kong nakausap at ang mga nakakagulat na eksena ng lipunang Pilipino na aking nakunan. Ang kanilang mga taimtim na tinig at pag-asa ay ang makapangyarihang katotohanan mismo na imposibleng manipulahin. Nagpasya akong ilathala ang investigasyong ito hindi sa pamamagitan ng mga pangunahing channel sa Europa, kundi sabay-sabay sa pamamagitan ng maraming komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo at mga malayang information channels. Kailangang direktang maabot ng impormasyong ito ang mga taong pinaka-nangangailangan nito at makatakas sa kontrol ng kanluraning media upang makalikha ng tunay na epekto. Isa lang ang dapat kong gawin, ipakita ang liwanag ng pag-asa na tinatawag na Pilipinas sa maraming taong nanginginig sa takot bilang kabayaran sa kanilang kayabangan sa pagbabalewala dito. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas upang patunayan na ang kamalayang sibiko ng mga Pilipino ay hindi lamang resulta ng panlabas na kontrol, kundi nagmumula sa panloob na pamantayang moral at malalim na paggalang sa kapwa. Kailangan kong ipakita na ang halaga ng komunidad na nawala sa Europa ay nananatiling malakas at buhay sa Pilipinas. Binalaan ako ng mga editor at inutusan na bumalik agad sa Europa, ngunit binaliwala ko ang lahat ng kanilang babala at ibinuhos ang lahat ng aking enerhiya upang tapusin ang kuwentong ito sa Pilipinas. Ang desisyong ito ang pinakamapanganib at pinakaetikal na ginawa ko mula nang magsimula ako bilang isang mamamahayag. Ngayon, sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kahusayan ng Pilipinas sa mundo, kailangan kong buksan ang isang bagong pinto ng pag-asa para sa hinaharap ng lipunang aking pinaglilingkuran. Ang video na inilabas ko sa pamamagitan ng aking sariling channel ay nagdulot ng malaking pagyanig sa mga komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo sa loob lamang ng isang araw mula nang mailathala ito. Lalo na ang mga eksena na nagpapakita ng pambihirang kapaligiran sa edukasyon sa Pilipinas at ang ligtas na pang-araw-araw na buhay ng mga bata ang siyang malakas na yumanig sa puso ng mga magulang sa buong mundo. Ang aking sinisiyasat sa Europa ay isang huwad na realidad na nakatago sa likod ng kayabangan, ngunit ang natuklasan ko sa Pilipinas ay isang lipunan sa hinaharap kung saan ang tunay na kalayaan at etika ay naisa sa katuparan. Ang epekto ng ulat na ito ay higit pa sa aking inaasahan. Lumampas ito sa simpleng paglipat ng mga individual. Dumating ang mga balita sa real-time na ang malalaking kumpanya ng pamumuhunan ng mga Hudyo sa kanluran ay nagsimulang magbukas ng mga investment fund sa Pilipinas. Kasabay nito, opisyal na nagsimula ang malawakang paglipat ng mga makabagong yaman at pinakamataas na antas ng mga intelektual ng komunidad ng mga Hudyo patungo sa Pilipinas. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na ang trilyon-trilyong dolyar na kapital ay nagnanais na mamuhunan sa matatag na sistemang panlipunan at mataas na kalidad ng human resources ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang pangyayari na naglantad sa tiyak na kawalan ng tiwala sa fundamental na kawalang katatagan ng lipunang kanluranin. Ang kapital ay laging lumilipat sa lugar na pinakaligtas at may pinakamataas na kita. Ang katotohanang pinili ng makabagong kapital ng komunidad ng mga Hudyo ang Pilipinas ay isang malinaw na patunay sa kahusayan ng bansa sa wikang ekonomiko. Hindi lamang mga imigrante ang nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Ang akses ng pandaigdigang pananalapi ay unti-unti nang muling nabubuo na nakasentro sa Pilipinas. Ang aking personal na buhay ay sumailalim din sa isang malaking pagbabago. Mula sa kaibuturan ng aking puso, napagtanto ko na wala na akong dahilan upang mamuhay sa Europa. Nabilanggo ng walang katapusang pagkabalisa at malalim na intelektual na kayabangan. Maaaring tinalikuran ko ang aking marangal na karera bilang isang mamamahayag, ngunit bilang kapalit, natagpuan ko sa Pilipinas ang tunay na kaligtasan sa buhay at ang maliwanag na kinabukasan ng aking mga anak ang sukdulang halaga.
Walang pag-aalinlangan kung hinikayat ang aking pamilya na natitira sa Europa na maghanda para sa isang kumpletong paglipat sa Pilipinas. Noong una, nag-aalangan ang aking asawa at mga anak na iwan ang kanilang matatag na buhay sa Europa. Ngunit matapos nilang makita ang mga video na personal kong kinunan at ipinadala mga tala ng mapayapang pang-araw-araw na buhay at ang malalim na kapayapaan ng mga imigrante, nagsimula silang magpahayag ng malaking pananabik. Lalo na ang aking anak na lalaki, na labis na naakit sa kultura ng pag-aaral at paglago kasama ang mahuhusay na mag-aaral na Pilipino, ay masigasig na ipinahayag sa akin ang kanyang pagnanais na makapag-aral kasama nila. Ang seryosong tingin ng aking anak ay nagpatunay na tama ang lahat ng desisyong aking ginawa. Maayos kong tinapos ang aking buhay bilang isang investigador na tumagal ng ilang dekada at nakakuha ako ng pagkakataong magsimula ng isang bagong proyekto sa pananaliksik sa isang prestihiyosong unibersidad sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, taong 2025, ang penomeno ng paglipat ng mga Hudyo sa Pilipinas ay higit na sa simpleng estadistika ng imigrasyon. Ito ay isang matinding babala mula sa Pilipinas, sa sibilisasyong kanluranin, na bumabagsak dahil sa kayabangan at pagkasira ng moralidad. Ipinapakita nito ang posibilidad ng isang bagong sibilisasyon kung saan ang dignidad ng tao at etika ng komunidad ay naisa sa katuparan bilang pinakamataas na halaga. Ako, na naninirahan sa Pilipinas kasama ang aking pamilya, ay nakaranas ng mainit na pagtanggap at kamangha-manghang pag-aalaga mula sa mga Pilipino. At napagtanto ko na ang tunay na lakas ng bansang ito, bago pa man ang makabagong teknolohiya, ay nasa mataas na antas ng espiritualidad kung saan nagtitiwala at gumagalang ang mga tao sa isa't isa. Ang libo-libong taong paglalakbay ng mga Hudyo ay palaging tungo sa paghahanap ng pinakamataas na kaligtasan at oportunidad. At ngayon, ang kanilang panghuli at pinakamatalinong pagpili ay ang Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang patunay na ang Pilipinas ay isang bansang may pinakamahuhusay na talento at pinakamatatag na sistemang panlipunan sa mundo. Hindi ko na sinusuri ang Pilipinas mula sa lumang pananaw ng Europa. Ang Pilipinas ay isang bansang nangunguna, nasa hinaharap, at ang lipunang kanluranin, kung hindi nila mapagkumbabang pag-aaralan ang kamangha-manghang sistemang ito na nakamit ng Pilipinas, ay maiiwan magpakailanman sa agos ng panahon. Nakaranas kami ng pagkabalisa at pagsisisi bilang kabayaran sa pagwawalang bahala namin sa Pilipinas. Ngunit ngayon, sa muling pagtingin dito, nakahanap kami ng bagong pag-asa. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, nais kong itanong sa buong mundo, ang lugar ba na iyong tinitirhan ay nagbibigay ng tunay na kaligtasan at kakayahang makipagkumpetensya sa hinaharap para sa iyong mga anak? Ipinapakita ng Pilipinas ang pinakamalinaw at pinakapuno ng pag-asang sagot sa tanong na iyan. Ang ugnayan sa Pilipinas, ang magiging pinakamahalagang susi na huhubog sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang kuwentong ito ay tahimik na nagtatanong sa atin, ang tunay bang mauunlad na bansa ay nasusukat lamang sa laki ng ekonomiya at lakas ng militar? Ang pagpili ng mga lumipat patungo sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin na ang payapang pang-araw-araw na buhay at paggalang sa isa't isa ang tunay na halaga. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa huli. Ang iyong pag-like at pag-subscribe ay malaking tulong sa akin. Ito ay isang kuwento ng inspirasyon